Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si RP Lazaro. Magandang umaga sa inyong lahat. Ito uli si Ka Dennis, ang palamuran ninyong host. Ayan. Ngayon, by the way, no, bago tayo magsimula, babanggitin ko lang din. Ngayon ay December 18. 19. Kami po nagre-record ng December 19, 9 o'clock in the morning. Kaya good morning ang bati namin. Nakakape pa si Ka Dennis. Ano po, no, we just like to mention na lahat na ng pinag-uusapan namin dito, mga hango lang din sa balita yan. Yung iba dyan, mga spekulasyon, mga opinions namin. Hindi ho siya technically chismis, pero sabi nga ni Ka Dennis kanina, na nag-uusap kami before the recording, common knowledge naman ho yung chismis na pinag-uusapan natin. Ano lang, pinapaliwanag lang yung implications saka speculation, personal opinions na bakit napunta sa ganito. Okay, so parang naalala mo ba, Ka Dennis, kapag pinag-usapan natin isang araw, pinag-usapan natin si Tumang, mukha nabanggit pa doon sa quad. Oo. Kagabi. Yung serendipitous, pinag-usapan lang natin as an example, putang iniimbestigahan pala talaga ng Quadcom. Putang kabit. Putang siya pala yung isa sa registered owners ng Empire 999. Okay. Isa sa malaking pogo na ni-raid na involved sa human trafficking, money laundering, drug trade, pati mga illegal purchases ng land. Ano ba talaga ginagawa nila sa pogo? Ang lumalabas sa Quadcom investigation, siya yung protector. So, yung dating mayor ang protector. Oo. So, wow. Yung pala yung lumalabas doon. So parang sa investigation parang on a larger scale, at ito hindi na to chismis, nasabi ni Ace Barbers kagabi, nag-recommend siya ng filing of charges against, our former president and his minions. Yeah. Oo. Yun yung lumalabas sa Quadcom. They're recommending filing charges ng crimes against humanity. Kasi what people overlook na ang crimes against humanity, naglabas din tayo ng sariling batas noon. Kaya nga tayo pumirma sa International Criminal Court, sa Rome Statute, because we had our own local municipal statute on crimes against humanity. Kasi remember, for all our problems, really, historically, very progressive ang legal system ng Pilipinas. We have some of the most progressive labor laws. That's new to me. No, really. Kung legislature ang pag-uusapan, kung legal framework ang pag-uusapan, we have very, very progressive laws. Meron tayong laws against yung sa batas natin, nauna tayo sa equality, yung gender equality. But wala kaya that's the reason kung bakit SOGI bill does not pass it. Because the SOGI bill itself, ang theory doon is it would give preferential treatment instead of equal treatment. Because under the Philippine laws, equal treatment lahat Gender neutral talaga tayo sa batas although merong archaic like yung statutory rape na tipong below 12 years old bawal. Ano ibig sabihin yun? 12 years old pwede na sex. Yung gano'n, other than that, we have some of the most progressive laws. So kaya yun yung sinabi ni Congressman Ace sa kanila, Congressman Benny Abante, yung magpa-file talaga ng crimes against humanity kay Duterte, kay Bato, kay Bongo, sa pinakamalupit na naging chief PNP, si Debold Sinas, saka si Ako. Si Debold, Diyos Mariosep. Puta, yun ang pinakamalaging malupit. Medyo talagang
Sa bagay, alam naman natin, mukha naman talagang lucky talaga ni Duterte what's his name? For me, it goes beyond being a lucky. Yeah. Diba, siya yung nung MPD siya yung naging malupit dun sa sa traslasyon. Siya yung unang higpit ng traslasyon eh. Oo. Simple lang yun. Oo. Sa si Mañanito. Remember that? Oo, di ba? Yung pandemic. Mañanito. Tapos nakakatawa ron yung may 18 roses. Oo. Yung ba normal? Ano ibig sabihin nun? Di ba? Bakit yung mga pulis? Puta, ano alam ng mga pulis? At ano ang alam nila at tinanggap nila? At merong 18 roses. Ano nga ba yun? Bakit may ganun sila? Yan ba sabi nila tradisyon daw sa PNP? Totoo ba yun? Parang ngayon lang ako nakarinig. Noon lang ako nakarinig sa kanya ng ganun. Parang hindi, yung Mañanita. Tradisyon yung yun. Mañanita. Ha? Wala pa. Putang birthday mo, Mañanita. The birthday mo. Oo. Diba? Painom ka. Walang ganung tradisyon. Puta, pinakamalupit doon yung 18 roses. Tradisyon yung 18 roses. Oh, sa 18 years old. Sa 18 years old, debut. 18 years old na nagde-debut. Oo. Ano yung pangarap niya mag-debut? May alam ba sila hindi natin alam? Parang. Sumasamba ba siya sa dambanang walang altar? Yun. mukhang naglalabasa na yung mga, it's coming out of the woodwork. And then the next question there is that yung bang ebidensya na nakuha nila, nakalat nila sa Quadcom, yan ba ay pwedeng gamitin sa korte para kasuhan si Duterte et al? Yan. Hindi. Pwede ba? Sadly, okay. Panibagong presentation of evidence. Okay. Ano yung kasama yung pinahirapan nila? Okay. Hindi, kasi iba ang procedural law na susundin mo sa korte. Because iba ang quantum of evidence sa korte. Sa korte, kailangan beyond reasonable doubt. So, at every step of the way, you have to give credence to doubt na posibleng hindi totoo ito. Kailangan lahat ng ebidensyang ilalapag mo, na ilalapag mo, talagang ironclad. Otherwise, you'd be violating the rights of the accused. Ironclad, that sounds like the MD. So, iba ang quantum of evidence doon. Like, katulad yan, yung mga testimonial evidence sa Congress. Si Mark, yung nakulong na matagal, Tagaba, sorry, what's his name? Si Mark, yung naka-orange pa siya, Taguba. Si Kawawa. Nahawa ako doon, sa totoo lang. So, for so many years of his life, talaga kulong siya. Nakakaawa yun. Katulad nun. Na hindi naman pala siya... Ang testimony niya hindi na admissible. Bakit? Kasi nakakulong na siya? Kasi nakulong siya. Teka muna. Ang dali ng siraan. Again, ang testimony ng isang tao is based on a person's character. Unang-una, kailangan muna siyang i-exonerate. Kailangan muna lumabas na wala siyang kasalanan at talagang inosente siya. Teka muna, sandali lang. Bakit yung kay De Lima dati, ang mga ginamit nila, puro mga nakakulong na? Precisely, kaya nga laya si De Lima, di ba? Because all of their testimonies were thrown out. Not only were they thrown out, yung iba talagang nag-recant. From the start, those testimonies are inadmissible. Talagang pinahirapan lang si De Lima. Dahil doon sa ginawa niya tingin ko dahil doon sa ginawa niya kay GMA. Okay. Teka muna. So next question, So sabi mo, hindi nga po pwedeng gamitin lahat ng ebidensya na yan sa regular court para kasuhan si Duterte. Pero ako naman, for my part, look at the timing and look at the way it was presented to the people. The Quadcom hearings, parang yan, telenovela ng bayan yan. Mas nanonood pa ako dyan kasi nagpunta ko ng Lavender Fields. Naman. Because, okay. Ang sinabi lang natin is, sinasabi ko lang is questionable kung admissible in court. Okay. Hindi ko sinasabing it's not true. Kasi magandang tanong yun Totoo ba yan o hindi? Kasi kita naman natin laman ng news Pinakamalupit yung ginawa kay Baby River. Sino? Baby River. Sino yun? Sorry Bakit parang...
Yung nanay niya, yung aktivista, yung nakakulong ng buntis. Yung nanganak sa loob ng Manila City Jail, namatay yung sanggol. Nung nilibing, ninakaw ng mga pulis yung bangkay. Putang ina, si Debold yun. Ang nag-utos nun. Ninakaw yung bangkay, putang ina. Burol, ikinakbo, putang dinala nila sa sa cemetery. Inilibing nila, putang ina, wala yung mga magulang, wala yung yung mga nagluluksa. Ano yun? What was that? Yun ang war on dissent. Yun ang talagang, for me, yun ang pinakawalang ya. Oo. War on dissent para walang mag-rally, walang mag-protesta. Hindi nyo man lang binigyan ng pagkakataon yung magluksa yung mga magulang. Yun ang pinakawalang ya for me. And I think wala naman atang ganong kasalanan yung nanay. Basta trumped up charges, yung mga yung illegal possession of firearms and explosives. Well, lumalabas trumped up dahil trumped up. Wala naman siya. Di ba? Lahat yung charges yun, binasura. Binasura yun kasi fruit of the poisonous tree. Bakit? Kasi wrong application ng warrant. Naku. Lumalabas warrantless search. So that was the bold. That was the bold. Lumalabas na that was the bold. Si Debold ang PNP. Kaya ako talagang mga yan dapat kasuhan. Mga niyan. Ako yung tinatawag ng matatanda, buhay pa sinusunog na sa impyerno kaluluwa naman. Para gawin mo yun sa isang para pahirapan mo yung nanay, namatay na nga yung bata siguro sa dumi noong kung saan na nanganak yung nanay na she wasn't even supposed to be there in the first place. Bakit yung Albayalde, sabik din. Si bakit si Sulaika Lopez wala rin pala sakit, dinala pa sa ospital? Ay, syempre, nagdadrama Drama lang. Pagka hindi siya dila sa ospital, diretso sa women's correctional. Okay na, doon talaga nagkasakit yun. Kaya high blood talaga yun. And that was well deserved. Isa tingin ko kasi ayaw nila sumagot Obvious to, booking na booking sila dun Again, hubris yan It's hubris Ang tingin nila kasi, parang they're above Philippine law. They are above the law. They've always treat people with impunity. Di ba? Mga di ba? Parang yung ginawa ni Sara dun sa yung sheriff. Na nag-enforce lang ng court order, puta, ginulpi niya, binugto. Di ko naintindihan yung what she was trying to say. Tao was just doing his job. Mismo. Parang drama sa dapat yan, boto yun dapat yan magpatong-patong na yan, na lang yan. I-disbar na lang yan. Wala naman silbi sa sa bar yan Mukha naman dinisbar na nag-file na ng disbarment si Gadon. Ako nagulat ako kay Gadon. Well, I hope na si Gadon, for all yung inaano natin na controversial kasi yung mama terribly controversial. Bastos diyan bunganga niyan, although not as bastos as me, though. Medyo para sa akin, pa yan Saka, matabang pa yan, hindi pa kape yan. Pero, matabang pa yung lagi na yun. Personally, nakilala ko yung mama. It's okay. Mabait siya. Mamatay ka pa sa katatawa. Ang kulit din yan. He's very, you get to conversation, he's very intelligent. He knows what he's doing. He's a lawyer. He knows what he's saying. Yeah, he's a lawyer. Dapat nga ang anak niyan patatakboy namin konsyel dito sa Makati. Ano nangyari? One thing or another. Parang, yun yung ang kausap ko si Alan, remember si Alan yung, Alboladora, yung taga Olympia. Alam ko Alam ko din yun si Alan yung siya yung dapat na nagkakasanya na patatakboy na lang namin konsyel. Kaya nga ba? Last election yata, supposedly. Sa Makati Sa Makati. Noong 2022, supposedly, patatakboy na lang namin. Kasi, gano'n nakakulang ang local leadership sa Makati. Sobrang manipis na. Na, a new face could be, di ba? A fresh face could give us something new. Yeah. But teka, Campos gives us something new. Oo. Teka muna, let me just share this news report para malaman nyo na di kami nang huhula, di kami, ayan po,
43 pages ng report, sabi ni Barbers. Crimes against humanity. Ayan, ito yung mga gusto niyong pakasuhan. Sino ba si Muking Espino? Sorry. Former personal Muking. Hindi ko kilala. I've never heard of this name. Si Roy Nagarma, di ba dapat ano medyo ma-absuelto, taging state witness of sorts? Well, how can you become state witness? Dapat you're the least guilty. The least guilty. That's the first thing she has to prove. Putang ina, kilalang berdugo yung putang inang babae niya. Aray. Kaya nga hindi normal ang anak niya But sorry, pero parang karma tingin ko doon. Berdugo yung babae niya. Yun, isa pang chismis yun. Hindi raw dun sa asawa niya. Yun ang chismis. Ang chismis nila, si Bongo daw, ito naman is nagkaroon ng satire many years ago. Satire lang naman. Nagagawin daw first husband first husband ng Duterte. Satire yan. Yan ang chismis. Pero that was in 2019, 2020. Tapos in a Reddit article na ano lang nila yun. Joke lang nila yun. Pero ang dami. Diba? Pero nung panahon na yun, you have to admit Bongo was one of the most powerful. Anybody who needed to talk to the president, dadaan ka sa tigapulas siya ng puwete si Bongo. Wala kang magagawa doon. Oo. Well, ika nga nila, jokes are half meant. Yeah. Jokes are half meant. Pero si Oscar Albayalde, was he one of the guilty ones? Yeah, kasi si Albayalde ang PNP after Bato. Oo. So siya yung unang nag-extend ng implementation ng Oplan double barrel, saka na Oplan Tokhang. Then it was Debold. It was Debold who went on steroids. Wow. Kasi si Debold ang parang may kailangan patunayan. Oo. Nakita ko yan nung nahulog sa Silya before a press conference. Kaya ang title ng article was The Fall of Debold Siñas. Kasi nahulog siya sa Silya. Ayan, teka muna, let me also share this part. Minove ko lang para makita ng tao just to see na hindi siya chismis na halong balitang chismis. Ayun, 20 talaga mayroong pinapatay na replicating the Davao model. May question ako ito Saan nila kinukuha yung pera pinambabayad nila sa mga pulis para pumatay ng tao? Confidential funds. Remember, 11 billion ang confidential funds ng OP. Wow. Pinakamalaki. At hindi yan nililiquidate. Yes. Hindi, kasi there's a difference okay. The office of the president talaga, because meron talaga siyang function na intelligence saka confidential function. Okay? Na talaga nasa kanya ang PAOK, nasa kanya ang anti-smuggling, nasa kanya ang anti-human trafficking, nasa kanya anti-terrorism. Okay? Organized crime, anti-illegal gambling, puro under ng OP yan. Okay? Nasa OP rin yung anti-money laundering. Okay? Tapos, meron pa siyang other intelligence functions. May mga attached agencies pa ang mga police at ang military na directly reporting sa Office of the President. All of those, kumukuha ng budget na talagang intelligence fund yan, sa confidential fund. Okay. Sa ganun, madaling mag-liquidate for OP kasi ang liquidation niya, may naka-attach talaga agad sa kanyang COA auditor for intelligence funds. Okay, so talagang sila monthly libre. Kasi ino-audit din ng confidential funds, hindi yan libre-libre. Yes. Dalawa nag-audit yan. Ino-audit yan ng PMS, saka nang ino-audit yan ng COA. Oh, okay. Kasi remember that, dati kung nasa anti-smuggling, saka sa anti-organized crime. So, ako yung nagpe-prepare ng liquidation. Monthly, nagli-liquidate kami both sa PMS saka sa COA. Nagbibigay kayo ng acknowledgement receipts din, pero hindi nga lang may regres piato sa mga pangalan na tumanggap. Oo. Saka ang acknowledgement receipts namin, ang AR namin, well, at least kami
talaga nakapangalan dun sa intel officer. Kung sa okay, may disbursement officer, tapos meron talagang intelligence or yung kung sino yung operator mo. Aha. Binagbigyan ng pera. Okay. Bibigay mo kay sa kanya mo binibigay. Okay. Hindi naman lahat ng team members inilalagay mo. Yung head lang ng team. Oo. Paano yung disperse yun? Ginagawan niya lang ng report. Okay, na ganito halaga, ganito, ganyan. Pero siya lang ang tumatanggap sa'yo. Siya lang ang nagpumipilma ng acknowledgement receipt. Tapos doon niya dinidisperse sa lahat ng crew. Sa lahat ng operators niya. Kasi so, obviously, putang ina, pagka hindi niya binigay yung pera sa mga operators niya, putang walang matatapos na trabaho yan. So itong sinabi ni Duterte back in November na inamin niya giving excess funds to the police in the drug war. So hindi ba yan admission yan? Hindi ba yan pwedeng gamitin is against him? Not necessarily. Hindi pa rin. Maria Jose. Hindi pa yun. That is just one of the evidences. That is not the whole of the story. See, remember, the thing is, when you're trying to prove a theory, kasi ano yan theory mo of prosecution yan hindi ba? May teorya ka, sa teorya mo, ay lalabas mo, ito ang motibo, ito ang ginawa, ganito nangyari yan. So you have to, because remember, it is after the fact. Kailangan mo i-recreate yung story na ganito, i-recreate kung ano yung nangyari. And you have to prove through evidence na ganito nga talaga ang nangyari. That's the whole process. At yun yung every step of that. Kasi remember, kung dahil kung totoo yan at na-prove sa korte na totoo yan, habang buhay na pagkakakulong yan. You are depriving a person of his liberty and property. Ang dami mong tinatanggal sa kanya, akala mo makukulong lang siya. Pag nakulong ka, ang maraming rights na matatanggal sa'yo. Wala sa'yo. Like of suffrage, hindi ka na pwedeng bumoto. Mga ganon. Tinan mo tong headline ni Rappler. Ito medyo mabigat ang headline kasi sinabing liable for crimes against humanity. Yun daw yung resulta, yung report. So, ako personally, bilang isang botante at mamamayan, teka muna. Pagdating ng eleksyon, nag-iisip yata ako, iboboto ko si De La Rosa at si Bongo. Matakbo senador yung dalawa na yan So, liable, it doesn't necessarily mean guilty, di ba? Liable lang daw. Doesn't necessarily mean guilty, pero they are liable. Because yun ang findings Pero para masabing guilty, kailangan para talaga masabing may liability na talaga, kailangan masentensahan sila ng korte. So kailangan one other option that is ibigay sila sa Hague. Ibigay na sa International Criminal Court. Pero sila humihiling na, di ba? Gusto na dito sa Pilipinas sila kasuhan. Ayan. Hindi may kaso sa Pilipinas. Question, itong si Duterte, at the time na nangyayari kasi yung mga kalokohan na yan, presidente siya, di ba? So he was immune from any lawsuit. So kung immune from suit. Immune siya from suit, ngayon private citizen Duterte na siya. Pwede ba siya kasuhan for the things he did at that time that he was immune? Well, yeah. All you have to do is to prove na ultra vires yun. That this is not part of your function as president. Like, obviously, function mo ba bilang presidente, patayin ng mamamayan? Tanda mo, to put it in scale, okay? Ilang libo ang pinatay na? 30. Roughly, we round it off at around 30,000. Probably more, 32 or something, okay? Just to give us a scale. Alam mo yung pagka may laro ang Ateneo Lasal? Daming tao. Napupuno nila yung Araneta? Oo. Alam mo ba kung ilang tickets lang yun? Ilan? 25,000. And ubus yun? 25,000 punong-puno ang Araneta. Putang ina, ibig sabihin, ganun maraming tao, mahigit pa sa isang Araneta Coliseum ang pinatay nila. Put that into scale. Try to imagine that. Manood ka ng lumang tape
ng basketball ng Ateneo Lasal, ganun karami ang pinatay sa drug war. On top of that, there's 5,000 Saka more. war against dissent. And that is just Isipin mo, documented. Wala pa dun yung mga hindi natin alam. Mga nakalusot. Yun ang rough estimate nila. Wow. Put it into scale. Imagine that. Yang isang buong Araneta Coliseum, lagyan mo lahat ng muka. Lagyan mo lahat yan ng pamilya, ng kamag-anak, ng asawa, ng mga anak. Ilang tao ang umiyak? Yan. Ilan ang pinatay nila? Just put that into scale. Wow. Yan, just wow. Tapi, ganito yan. Ang utak mo mag-shut down. You really cannot imagine. See, that's the same problem humanity had after World War II when people discovered Auschwitz, Treblinka, Bergen-Belsen, Dachau. Nobody could believe the scale of the death. Yeah. Yun ang pag-isipan ninyo. Yun ang pag-isipan nyo maigi. Araneta Coliseum, Ateneo Lasal. Ganyang karami pinatay sa loob ng 6 na taon. Para tayo nagkaroon ng crystal knock for 6 years every day. Parang ganun eh. Ay, hindi yan 6 years, ha? Because remember, the first year, wala pang patayan. Yung first year niya, puta, ano lang, no smoking lang. Oo. Bawal diba? Tapos bawal lumabas na nakasando, nakahubad. Hubad. Tapos bawal ang Pornhub. Diba? Inunti-unti ang taong bayan bago sinabing puta, nag-crackdown sa droga. Sabi nila, tapos saka nag-crackdown on dissent. Sinabi ni Barbers, dumadami na pinapatay. Barbers actually said last night in his, napanood ko yung kanyang yung statement niya, na yung speech niya, na ang sabi niya, the number of drug addicts daw were overblown to give the sense of urgency. Hindi naman daw ganun dami yung addicts sa Pilipinas. Tignan mo yung statistics ng Dangerous Drugs Board. Yung published statistics ng Dangerous Drugs Board. Puta, sinasabi lang may 6 na milyong addict kasi sinasabi ni Duterte. Eh putang ina, under ng statistics ng Dangerous Drugs Board, hindi pa nga umaabot ng 1 milyon. At biniyak-biyak nila. Merong addict, merong pusher, occasional user, merong anong tawag dito? Yung recreational user. Recreational drugs, di ba? Oo. It was really overblown. Oo. Putang na sobrang walang yayong ginawa. Hindi, kasi nung election kasi prior to that, before the 2016 elections, yun ang sabi ng mga tao and everybody believed it. Hindi, saka talaga ang ginawa. Ako, for me, ang theory ko talaga dyan, kaya ginawa yun para hindi natin makita na binibenta tayo sa China. Oh, yeah, that too. Talagang try doon sa bayan yung puki ng inang yan. Diba? Utang ina treason yan, treasonous yan. Yung grupong yan, mga try doon sa bayan yan. Diba? Puta yung communications ng military, puta kinompromise. Ang mga dito, ang cell sites ng China, putang ina, kilabit sa loob ng military installation. Puta, not even Globe and Smart were given that access. Yes. True. Diba? Oo. Putang ina nyo, sa akin papasok kayo dito, gusto nyo mag-invest, tapos gagamit yung assets ng gobyerno. Magdino kayo, mag-ano kayo, no problem. Diba? Talaga sobrang. And that is something that is fully compromised tayo. With dito, paano mo buburahin lahat yun? Yeah. Because even if you dismantle yung physical site, our system has already been infiltrated. I agree. Diba? The system of communication natin has already been infiltrated. Wala na, compromise na lahat. Kaya yung mga kaya galit ako napapanood ko pa yung video. Kaya tayo, nagsa-Chinese. I know this for a fact na kaya tayo palit ng mga government people natin palit ng communication from nag-Telegram, nag-Line, nag-WhatsApp, kung ano-ano because China is looking through their emails. And that
Oh, that's been a very strong chismis among government officials. They're always Hindi na chismis yun. Hindi chismis yun. Lahat sila monitored. Lahat tayo monitored. Oo. Kaya ako yung TikTok, wala akong TikTok eh. If you wanna break your security, mag-TikTok ka. Ako wala rin akong ako parang I'm trying to wean out myself from Facebook. Oh, I still enjoy Facebook. It's just TikTok talagang. Oh, real. Pinanonood ko lang Reels. Reels? Papansin, hindi na ako masyado nagpo-post. Interesting pag naman. Pag post ako, may inaasal ako. Halimbawa, diba? Yun na lang. Pero, I don't use them much. Well, that's kind of interesting din kasi alam mo, masakit din yung mga ano eh. That's actually kind of painful to think that we were sold. We were sold on the river. Halata mong social media, monitored ka eh. Oo. Totoo yun. Like, okay, meron kami chat group ng high school batch ko eh. Oo. Pinagtitripan ko sila dahil puro kami lalaki, puro kami Catholic school eh. Yung nakakita ako ng reel, alam mo yung mga babaeng dwarves, yung unano, na naka-bathing suit na nagsasayaw, nagpapasexy. Oo. Okay. Nagpadala ako sa kanila ng gano'n. Yung mga 3-4, parang yung asaran. Asaran lang, oo. Oo. Putang ina, hindi na tumigil yung mga unano sa feed ko. Nakakaba ako. Lahat ng feed ko po, unano naka-bathing suit. Putang ina yan. Ito pala, I want to share this sandali ha. I just like to see if I can share this one. It's kinda interesting eh. Nako, teka muna. Yung senatoriables nila, the slate, it's not even it's not complete eh. It's not complete. The slate hindi nila makumpleto. Nagtataka ako kung bakit hindi nila makumpleto, iilan-ilan lang. Because ganun sila kabasag. Nobody wants to run under them. Kasi let's face it, meron dyan na pakiusapan lang. Pero, excuse me, unang-una sirang-sira. Oo. Diba? Ngayon, a lot of, yung mga yan, tumatakbo, puta gagamitin ka para protection pagka nanalo ka. Oo. Diba? Bakit? Kasi singilan. Medyo may singilan dadating. Nako. Parang ito yung after World War II. Yung mga makapili. Nako. Sinisingil. Di ba? Oo. Pero meron mga makapiling na kalusot. May panahon din kasi yung yung paniningil na yan. Darating at darating. Ng paniningil. Oo. Darating at darating yan eh. Hindi pwedeng hindi. Eventually, pero alam mo, believe pa rin ako sa usapan natin, yung putang, natumbok natin si Tommy Tumang. Oo nga eh, nabanggit talaga, siya talagang iniimbestigahan. Oo, siya yung siya dinidiin. Yun ang malupit ko, siya yung dinidiin, yung Empire 999. Oo, sila. You've got to, you probably have to wonder why. Oo, totoo, puta, isipin mo, mayor ka, protector ka ng human trafficking, protector ka ng drugs, ikaw yung nagbenta ng lupa sa mga foreigners, protector ka ng pogo, ibig sabihin, abusado yung mga nakita mo na ba yung mga insect sa kalsada? Putang ina, mga abusado yan. So, sobra. Abusado pero talaga. Puta, kung ganun ka katigas, ibig sabihin, meron kang linya. Ibig sabihin, puta, nakalinya yan doon sa mga kakampi ni Duterte. Nakalinya kayo doon sa lugar mo. Diba? So, puta, probably that's one of the reasons na inuupa ka niya. You gotta wonder, sino ba kakampi ni Duterte sa lugar mo? At siya yung nakausli. Diba? Nan, finally got to share it yan. Yan ang slate nila. Itong Siyam na to. Wow. At it's that, tinan mo, wow. Isa kaibigan. Puro matitinong tao. Oo, matitino. Sino si Atty. JV Hinlo? Sino siya? Sino? Si JV Hinlo. Sino siya? Katabi ni... Your guess is as good as mine. I don't know him also. Si Atty. Raul Lambinat, sa iyo ko lang narinig. Yeah, yan. Yan, FBR boy yan.
Matagal ko nang kilala yan sa Laka. Na-meet yan. Ito, yung pinakabanal sa kanila, si Kibuloy, tatakbong senador. Ay, puta. Alam mo, ang ganda. Okay. That shows may power vacuum na. Oh. Wala na si Kibuloy, kinulong na. Wala na si Ecleo. Tangina, merong lugar para sa panibagong tunay na anak ng Diyos. Naku. Pag-isipan natin, magtayo tayong sarili natin relihiyon. Ganda ng negosyo yan, ha? Nagbabayad na quiz ngayon, pero malakas yan. It's a very good business, ha? Tapos mag-require ka ng 50% income, require ka ng 50% income every month. Bigay nyo Kasi sa ako, i-require ko, puta, ang pinakamahalagang utos ng Diyos, yung unang-una. Yung humayo kayo at magparami. Marami. Oo, tama. There's a power vacuum kasi nawala na yung nawala yung mga kulto, So, puta, mayroong lugar para sa bagong kulto. Si Ecleo, matagal naman di ba yung pinatay niya asawa niya? Yun sa Dinagat. Sa Dinagat. He killed his wife. So, nakakulong na ba yun? Nakakulong yata yun eh. Nakakulong. So, wala na. So, lumabas ganyan si Kibuloy. Si Kibuloy naman, pinapaalila yung mga mga tao niya. Tapos yun, 100% niya kinukuha income ng mga tao. Tapos yung mga anak, ginagahasa niya pag medyo cute. Di ba? Ang galing. Kaya nga, well. Okay yan, hindi yan panahon na para magkaroon ng bagong kulto. Panahon na para magkaroon ng bagong kulto. Si Jimmy Bondoc, naman hindi ko maintindihan, tatakbo senador. Si Philip Salvador, sabi niya, mamatay na kayo mga medyo sumikat yung meme na yun. Mamatay na kayo. What can you expect? Diba? Malaki naman ang kinita niya ng panahon ni Duterte. Ano kinita niya? Wala naman siya binigyan ba siya ng posisyon? Mga negosyo. Saka di ba puta kasama yan sa yung mga foreign trips ni Duterte. Oo nga, nakita ko sa United Nations si Mocha, parang diba? United Nations. Mga silbi ng mga di ba? They're a strain to the Philippine economy. Yeah, they were going on vacations at our expense, at your expense. Ilustay lang nila pera ng taong bayan, mga puking inang yan. Diba? Si Jimmy Bondoc, diba nilagay nila sa Pagcor yan? Yeah. Oo. Siya yung pumalit sa boyfriend ni Boy Abunda. Boyfriend ni Boy Abunda? Hindi ko alam yan. Yeah, panahon ni Pinoy, boyfriend ni Boy Abunda. Yung pwesto ni Jimmy Bondoc, yung entertainment yata. Yeah. Si Jimmy Boy Abunda na doon. Para kung gusto mo na mag-perform, I have a friend na nagmamanage sa isang celebrity. Nagkwento siya sa akin, hindi ko kwento sa inyo. Hindi ko alam sabi ko sino. Lumapit ako kay Jimmy Bondoc, nakikiusap na, patugtugin nyo naman yung yung alaga ko sa one of your casinos. Binigay ata casino sa kanya, at saka yung time slot, yung talagang yung medyo tulog na yung mga siguro nilagay yata siya sa Manila Pavilion at that time. Okay naman kasi sikat na naman talaga si celebrity on his own, but you really have to kowtow to him daw, sabi nung kaibigan ko, to get a slot at Pagcor para makapa-perform. Well, yan. Sabi yan ng kaibigan ko na nagmamanage ng talent. I wouldn't know personally kasi wala naman ako minamanage ng talent. Pero yan ang sinasabi niya. Medyo a little arrogant. That's what she said. Well, obvious naman. Kahit naman noon. Kahit nung singer pa lang yan. Ang nakakapagtaka, si Vic Rodriguez, di ba campaign manager ni Bongbong yan? All of a sudden, when he was from Greece. Siyempre, puta, sinibak siya 2 buwan lang sa pwesto So, masama ang loob. Nagalit yung Ali. Yun ang chismis dun Nagalit yung Ali sa kanya Never liked him daw Chismis. Yun ang yun chismis. She never liked him. Sabi nila, may chismis pa ako narinig na 2016 hindi na daw nakialam ang Ali sa pagtakbo ng Vice President ni Bongbong. Itong 2022, nakialam na daw yung Ali. So I don't know ano nangyari noong 2016. He lost by a very small margin. Ganun Puta, ganun tayo. Asawa mo yan Pinagbigyan kayo, pinatalo nyo. Whatever happens, pinatalo nyo pa rin. Diba? Sabi nila, no excuses yan. Naniniwala ka bang magkaaway talaga si Bongbong at si Aimee? Ako tingin ko drama lang yan Ako ganito. Magkapatid yan Yung pwede mag-away yan? Well, ganito. 30 taon silang tinuligsa, wala silang kakampi, sila lang.
Totoo yan. So, totoo yan. kung ang kaaway ng isa, malamang kaaway ng iba. Siyempre, kasi Okay. sila dahil to stick together eh. Oo. Pero that does not mean na sila hindi nag-aaway. Oo, pero Not necessarily. why so public? No, not sa public. Ako hindi. Yung public na away, drama yan. Okay. Ako naman, I had that Okay, thing. kasi kailangan meron silang tulay kila sa mga Duterte. Para kaya nilang kaya nilang basagin. And true enough. Ano ngayon ang Duterte? Basag na basag, di ba? Totoo yan. At a couple of years ago, putang ina, tuta nila si BBM. Yes, it was the other way around. The tables have turned. The tables have turned. Oh. Diba? Then remember, the Marcoses are great the long game. Whatever happened, they had that experience. They know how to. Bongbong had his entire lifetime to practice. Although sabi nila, Bongbong daw will never be as mean as the father or the mother. Sabi. And that Bongbong daw is out to clear or clean the Marcos name. Daw. Well, that yung out to clean the Marcos name, posible, pero based on the person's character. Okay. Sabi lang, bait daw eh. Personally daw, mabait. People who know him, he doesn't have a mean bone in his body. That's what they said. Hindi daw ganun, mabait. Diba, hindi yan katulad ni Aimee na merong Archimedes behind. Oo. Bongbong doesn't have that kind of baggage on him. Everybody will say he was a party boy, pero hanggang dun lang. He's a party boy. He's a party boy. And like all party boys, he's good-natured. Masayang barkada. There is no mean bone in his body. However, except for that one time na lumabas ito sa Vera Files na nabasa ko na he was once arrested back in the 80s in the New Jersey Turnpike. Nandun yan he was arrested in the New Jersey Turnpike na may dalang baril. Ang katabi niya as some kind of supermodel at the time, and he was quote-unquote engaged to her. But then again, Bongbong kasi has been known to be engaged to certain to very, very beautiful women, mga model. Syempre, nakapag-presidente. Mag-asawa. May hawak na baril. So what? Ginamit ba? The police who arrested him waved him off kasi nilabas niya yung diplomatic ID niya. Hindi mo ko pinuli. Ganun talaga yun. Pero that's the worst that you can hear about him. Hindi naman siya, wala siyang kaso na nakit siya. The worst I heard about him is walang utang na loob. Yun yung sinasabi. May nagsasabing ganon. Now, hindi ko alam po ano ang basis na bakit nila sinasabi yun. Kasi may nagsasabi rin sa akin na puta, hindi marunong makalimot. Si dalawang kwento. Like anything else, palaging dalawang kwento yan. Siyempre, there's always two sides of a coin. Yeah. Diba? Yun. Pero, ano pang natin? Pero mabigat yung Quadcom. Maganda yung mga dadating sa mga susunod na araw. Just to show this. Like sinasabi ko na ngayon, panahon ngayon ng singilan. Panahon ng singilan. Totoo yan. Huwag kayong pakakampante because hindi man long arm of the law, but the karma will yan, karma unavoidable yan. Hahabulin at hahabulin ka niyan. Yan. Susunod ako gusto pag-usapan natin sa susunod ng buong episode yung mga DDS influencers. Paano sila sisingilin? Ako, I have an idea paano. Gusto ko maipaabot kilala yung dilima sa mga ganito gawin nyo kung pwede ba. Dito, mamerwisyo lang, mabawi lang natin yung ginita nila. Ako aaminin ko nung panahon na yun I was working for radio may radio show kami ni Beck nung panahon na yun. So, nakilala namin sila and we were there in the gatherings and nakita ko sila up close. And some of them, ako sa personal experience ko, were not as arrogant as you hear them over radio. But we'll save the stories for the next episode. So, ayan, tama-tama. Okay, so we
We'll try to get guests. Tangina, nangangako na naman tayong may guest, no? Sige lang, we will soon. Kasi ano yan eh. Mahirap hindi kasi kami ganun ka kasikat para makuha mo agad si ganito kasi syempre hindi naman kami hindi kami Christian hindi kami first of all watch that yet. Hindi kami ganun ka, we're not big in media yet. So, but eventually we will come around. So, ayan, sige lang. Sa ngayon, the friends are good. Thank you. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat. See you next time. Sige. Thank you very much and then Merry Christmas ulit. See you. Merry Christmas ulit. See you. Bye-bye.